Nagsimula kami as a Bible study group dito sa kumpanya namin, dito sa Atlanta. Follow my role. So, nagsimula kaming gather yung mga magagawa namin once a week, tuwing Huwebes ng tanghali. And then eventually, yung aming isa sa mga aming mentor na nagtuturo ng Bible study noon. Sabi sa amin magsimula na raw kami. Kala ko naman, magsimula na. Take over ka. Oo, mag-take over. Kala ko naman, magte-take over lang ng Bible study. Hindi niya. At magsimula ka na magtayo ng church. Nabigla po ako, pero alam niyo po, nag-struggle po kasi kami, lalo na 2 years prior, 3 years prior to that. Nagkaroon ako ng revelation na pinawag ako ng Panginoon, pero talagang kinokontra-kontra ko pa. Pero eventually, tinuloy namin, ginawa namin, yung panahon na yun, financially speaking, naging ano pa kami. Yung simbahan namin, nagsimula kami, napakasimple lang, bangko, sukal ng lugar, mainit, ventilador. Talagang walang kami nun. Pero eventually, sabi ko pa nga kay Lord, pwede ba magsimula tayo kung kailan na may pera na tayo. Pero sabi ni Lord, paano nila makikita ang kalwalatian ko kung mag-uumpisa kang malaman na. Pagpapakita niya na ang Panginoon sa amin ng isang napakalaking himala na itong nakikita niyo ngayon ay bunga po ito ng kanyang mga kagandahan ng loob. And because of that, hindi lang yung church, pati na rin po yung buong pamilya namin, pati yung aming negosyo. Ngayon, kami po ay talagang, ang vision lang po namin nung araw is to simply encourage people na kahit ano yung pinagdaraanan ninyo, kasi kami dumaan din sa ganon. Kumbaga, ang hirap magturo kung hindi ka dumadaan sa mga dapat mong pagdaanan din, di ba? So, dahil siguro... Lahat ng testimony. Oo, kasi siguro naisip ko tuloy ngayon na kaya siguro kami pinagdaan mo talaga sa mga ganon ay at nung pinangat kami maihayag namin yung ganda doon na. It's a very, very powerful. Oo, powerful testimony. So, ang naging vision lang po namin ng primero ay to uplift people. And then, along the years, ang naging goal namin is to develop what we call a small church outside the church. Kaya nagkaroon kami ng mga small group. Ang nalangkong group namin noon ay maging sentro ng bawat pamilya ang ating Panginoon. Kaya ang naging target namin ay one family at a time. Pamilya po yung aming ministeran. At nagtaguyod nga po kami ng mga Bible study, ng mga small group sa mga tahanan. No? Doon kami nag-focus sa mga tahanan. I started kasi in a humble beginning. Talagang walang instrumento, keyhole lang, yung acoustic lang. Yun nga, sabi nga niya kanina, bangko-bangko lang. And then, 15 years, para bang, we started, parang lang tayo nun 15 members. Yung first service namin, 15 lang kami. And 16 naman. 16 na. 18 kasi tayo. Anyway, so kaya nakakatuwa lang na we started na ganun lang. And dahil nga sa pamilya yung pinomos namin, yung mga 16 na yun, dala na nila yung mga pamilya nila. And then, yung mga pamilya na-invite, nagdala rin ng mga pamilya. And looking back, dati nandito lang kami, dito lang yung nasasakupan, pero nakakatuwa si Lord kasi imagine, meron kami taga Makati, may taga Angono, may taga Giginto, may taga San Jose, may Baliwag, May Batangas na ngayon. May Batangas, oo. So nakakatuwa si Lord na sabi nga niya, kikilos siya, ang Holy Spirit ay kikilos. Hindi naman, tayo yes, we have to do the work. Pero nakakatuwa lang na looking back, yung palang trinabaho mo noon at saka ngayon, parang ang bilis lang ng panahon. Saka nagbubunga talaga. Yes, so na it takes years din na makita mo yung bunga ng pinaghirapan mo. Nakakatuwa lang talaga na the Lord is faithful to magbigay ng bunga sa mga pagpapagal natin.
There's nothing more wonderful than to see the fruit Yes. ng mga pinaghirapan dito na. Sa totoo lang, yung memory na yun, nakakatuwa kasi hanggang ngayon nangyayari. Parang, yung memory ko noon talaga, before Pastor Abe accepted the call, tinanong niya kami buong pamilya kung agree ba kami. Kasi napakalaga yun sa ating mentors, apostle na mahalaga na agree yung family sa call or sa pastor. And lahat naman kami nag-agree, except sa isang anak namin na worried siya na baka daw wala na kaming time as a family. Alala ko lagi yun kasi sabi ko nga, si Lord talaga faithful. Kasi ang nangyari, lalo pala kami magiging magkakasama. I praise God kasi He touched all my sons, even my daughters-in-law, and the friends of my children na talagang makasama namin sa ministry. Ang memory ko po yung pandemic. Kala ko mawawala na kami. As in, we were really struggling. Papasalamat po ako sa technology. Kahit pa paano, nairaos namin ang church sa pamamagitan lang ng cellphone. Kami-kami lang ang sa bahay namin. Yun ang naging simbahan, naging altar, naging lahat, everything. Praise the Lord. Yung mga anak ko, kung malapit lang Naka-high-tech sila. Oo, Kaya nila. malapit lang ang tirahan, kaya kahit pa paano nagdadaos namin yung aming person worship. Pero napakatindi po nun. Pero at the same time, ang saya. Masaya po kami dahil sa kabila noon hindi kami pinabayaan ni Lord. Laging nandun si Lord. Tsaka yung mga binibigay na word ni Lord every week, every day. Nagsimula pa nga ako magturo online every 5 days of Monday to Friday. Grabe, it was so powerful. Ngayon naman po, ang goal ng church is eventually now, sabi ko, oras na, dahil hinog na, that we should start going out and making disciples. So, we're going to focus more on mentoring, disciple making. Yun po ang aming magiging goal pagpalo po ng 2026 and onwards. We will really focus on the Great Commission of our Lord to go and make disciples of all nations. Yun po ang goal namin ngayon. I've seen Jesus Rocks Church grow from a single act of obedience into the movement that it is today. So as we all know, nag-umpisa to kay Daddy, kay Pastor Abe, and God gave my father-in-law the desire to simply take care of the sheep in front of him, yung mga factory workers. And bit-bit niya kaming lahat sa vision niya na yun. So the most beautiful change is that this family has gotten so much bigger, pero yung DNA is still the same. So, and also what amazes me is yung mga workers, yung mga original workers from the original Bible study are still here. Some of them are still here, not as attendees, but as faithful church workers din. So, and I've also watched a lot of young believers na they have become leaders na din. It's amazing also that the heart to share the gospel, the heart to care for people, to make disciples, has rippled out from that factory Bible study into the generations, mga sumunod na generations over these 15 years. Nung nagsimula yung Jesus Rocks Quezon City, and sa simula, nakakaba, and talagang grabe rin yung preparation, prayer, assembly ng mga workers na pwedeng tumulong. And praise God, talagang marami na tayong na-raise up, kagaya nung first question, mga na-raise up ng mga leaders and workers na may heart talaga for evangelism and discipleship. And it's a great milestone kasi nakita namin na nagsimula siya, kaya pwede siya ulit mangyari sa ibang lugar. Definitely yung nag-announce si President Duterte na magla-lockdown noong 2020. So it was a defining moment for us because we had a short window to act. So kailangan sobrang bilis ng mga pangyayari yun. So I remember one Saturday, we gathered the worship team
sabi namin sa kanila, kailangan natin mag-record ng 5 Sundays worth of worship. So, nakakatawa kasi nagpapalit kami ng damit in between sets. Kunyari, ibang Sunday namin na-record. And, we were trying to keep the energy up kahit napagod na kami dahil maghapon namin yun ginawa. And, we were just singing our hearts out to an empty room. So, nakakatawa na lang ngayon, pero during that time, talagang labor of love yun. God has given us 15 glorious years and nakita natin sabay-sabay, sama-sama that we really grew in numbers and in passion, in heart for evangelism and discipleship, to reach out to people. Kaya I believe that God can work through us more at lalo pang mag-expand yung territories natin para maabot yung mga iba pang tao and to lead them to Jesus. And let's keep that same fire and hunger for more of Jesus in our lives so that we will be able to show them who He is in us. Yung family vibes, yung hindi man ang kilala, first time lang, pero talaga yung pagtanggap nila. Parang doon pa lang sinasabi na ng church, ng Jesus Rocks na pamilya tayo kahit hindi nila kami kilala. Dalawa, nagkaroon dito sa church, I sing yung aming dreams na akala namin noon kung ano lang, anong pangarap na parang pag nakapag-church ka, okay na. Pero ang ganda palang mangarap kasama si Lord na tama yung tinatakbo ng buhay mo, yung pangarap mo na hindi pang sa'yo lang kung kasama si Lord. Maraming Jesus Rockers ang magpapatunay niyan na from scratch, eto na kami ngayon. Talagang pag inihayag natin si Kristo, talagang iaangat niya yung buhay natin. Kasi hindi lang yung pamumuhay natin yung babaguhin ng Diyos, maging yung ating kabuhayan babaguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng ministeryo ito. Talagang tuturuan tayo ng Panginoon. Ang panalangin ko sa Jesus Rocks na mas lalo pang dumami yung bilang ng mga attendees. At di lang attendees, maging yung ating mga leaders, workers ng Jesus Rocks na magtatayo tayo ng madaming branches ng church para marami pang maabot na tao. Kung di man makapunta dito dahil malayo, tayo yung magdadala ng church sa kanila para mapalapit lalo sila sa ating Panginoon. Madalas na ikausapin ng Lord, pero ang isang bagay lang talaga na para maabot natin yung plan ng Lord para sa buhay natin. Kasi unang-una, huwag kang umalis sa church. Tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang mangiiwan. Pangalawa, magiging party ka ng mga existing mo. Yun yung mag-aalaga sa atin within the week para may mga person accountable sa atin din. Tapos meron pa tayong mga lead classes, Bible school, and para mas lalo pa tayong lumalim kay Lord, mag-apply din tayo sa mga ministries na available. Umpisa yung Bible study namin sa pamumuno ni Pastor Abing sa ngayon. At saka talaga si Bishop Pinamindora na nagtsaga sa amin tuwing Huwebes. Meron agad akong pangalawang pamilya. Tsaka higit sa lahat, dito ko naramdaman sa mga tao kung paano magmahal si Jesus. Napakaraming tinuturo at natututunan namin ng mga salita ng Diyos galing sa aming mga pastor at sa mga nakakasama naming mga kapatiran dito sa loob. Napakalawak na kanilang pangunawa at pag-iisip upang mas lalo naming malinawan at maintindihan lahat ang tinuturo sa amin ng aming mga pastor. Kaya mas lalo kaming titindi at titibay at mas lalo kami magpapalaki upang mas lalong lumawak ang church namin. Yes, it's not only one moment, pero whenever I look around and I see my entire family in church, especially my grandchildren, finding their own way and their own role and joy in serving God through Jesus Rocks.
favorite moment ko is pagdating ko sa fellowship. Kasi yun, napakahalaga sa isang church ang merong fellowship dahil doon nagsisimula yung building relationship and doon mas nagiging close ang bawat isa. And then, syempre yung mga small groups, you will be able to know other members of the church because of the small group. And then, yun, nabibuild yung friendship. At the same time, hindi lang yung friendship, kundi yung family, yung relationship ng isang pamilya ay mararamdaman mo sa church na to. That's it. Tagal ko, mga 2 years pa ako bago, ako ang nagbago. Pero malaki ang impact ng church sa akin dahil nga marami na ako natutunan at saka marami ako. Dati yung mga ginagawa ko, dating gawa na bago. Pasalamat ako dahil sa Jesus Rocks dahil nga laki ang pinagbago. Ako ang naging impact sa akin ay sila Pastor Ana at Pastor Amaya kasi saksi kaming dalawa ni Andy kung paano sila paano lumago sa church, paano lumago sa negosyo. Simula andun yung faithfulness nila kay Lord. Nakatulong sa akin ng church para mag-grow yung spiritually ko po ay yung mga ginagawa po namin na fellowship, yung pag-attend po ng mga prayer assembly, yung mga extracurricular po sa church. Yun po yung nagpag-grow ng spiritually ko na talagang natututuhan po namin yung iba't ibang gusto ng Lord na malaman namin. Siguro ako yung pinakamalaking ginawa sa akin ni Lord na naramdaman ko talaga yung faithfulness niya. Yung mga panahon na hindi ko kayang mag-isa, magdesisyon ng mag-isa at hindi ko kaya talagang solusyonan mag-isa yung problema. Yun yung time na may sakit yung anak ko na kailangan niyang mag-undergo ng open heart surgery. Doon tinulungan talaga kami ni Lord simula hanggang sa binigay niya yung restoration na kailangan ng anak ko and healing. Sa akin ni Lord. Paano magtiwala sa Kanya? Siyempre, pagiging committed. Kasi yan yung nakita ko at natutunan ko sa mga leaders. Pero nung time na yan na talagang yun na yung calling ng Lord sa akin. At sabi ko, pin na kasi nandiyan naman yung mga leader at pastor para tuwan ako. At alam ko, tinatanggap ko yung salita ng mga pastor at leader na salita ng Diyos para sa akin. Ang pinaka na-appreciate ko sa Jesus Rocks ay yung ating mga pastor. Talagang sobrang humble po nila, napakabait po nila at anumang yung mga pangangailangan mo, lalo na sa prayer, nandiyan po sila. Okay, so isa sa pinaka-proud ako ay kung gaano nag-grow ang Jesus Rocks for the past 15 years. Lalong-lalo na natatouch dito ang lives of several people, including the adult, the youth, and especially the kids. So as a teacher, I am so proud and I am so blessed that I am one of the Sunday school teacher na nagagamit ng Jesus Rocks.